Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawayang pagpapala, ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawayang pagpapala, kapayapaan ay mapasakan ng sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buong kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, isa itong mabiyayang araw para sa ating lahat. Dahil tayo naman ngayon ay nandito sa Maktab, sa office ng Islamic Center dito sa Enbo, upang mag-aral ng ating pananampalataya. Ngayon ay pag-usapan natin ang khutbah ng ating Sheikh kanina doon sa masjid patungkol sa khasaisu wa fadailu syahri Ramadan, mga katangian at kainaman ng buwan ng Muharram. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan niya ng higit pang kainaman ang mga panahon, ibang panahon bukod sa iba at lugar bukod sa iba. At binigyan na ito ng maraming kabutihan at kainaman na kung saan dinodoble niya ang mga gantimpala doon ng gawain ng isang tao. At kabilang sa mga iyon ay itong Muharram na kung saan ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga higit pang kainaman at katangian bukod sa ibang mga buwan. At ang buwan ng Muharram, mga kapatid sa pananampalataya, ay kabilang ito sa Ashhurul Hurum na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha 4 hurum. Tunay na ang bilang ng mga buwan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay 12 na buwan. Ano ba yun? 12 mga buwan. Yawma khalaqas samawati wal ard, sa araw na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan, minha 4 hurum, kabilang sa mga buwan na iyon ay 4 na hurum, ibig sabihin ay haram, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatalakayin natin ang ibig sabihin ng mga kapatid sa pagpapatuloy natin. Ang mga ulama ay nagkaisa sila na ang ibig sabihin ng arba na ito, tinutukoy sa arba na ito, 4 na ito ay Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. At may mga hadis na lumitaw mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinag-usapan nila ang kainaman ng mga buwan na ito. Mula kay Imam Al-Bukhari, mula kay Abu Bakar, mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi sa khutbatul wada, sa khutbah ng pamamaalam ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Inna zamana kastadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardi as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, mudarrul ladzi baina Jamadi wa Sha'ban. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang panahon ay umiikot sa katulad na ginawa, simula ng ginawa ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan at kalangitan. Ang buwan ay 12. Ang taon ay 12 buwan at kabilang doon sa 12 na yun ay 4 hurum. 3 ang magkakasunod-sunod, 3 ang nakahiwalay. Ang ibig sabihin ng Ashhurul Hurum, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang pakikipaglaban dito, ang pagbabawal sa pakikipaglaban dito ay mas matindi kaysa sa pagbabawal sa ibang buwan. Hindi ibig sabihin na ang mga buwan, lahat
ay pwede kang makipaglaban doon. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban ng walang dahilan kung hindi ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa mga buwan na ito ay mas matindi, mas mahigpit ang pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Kathir, wa inna ma kanatil ashhurul muharrama arba'atun salasatun sardun wa wahidun fardun li ajali ada'il manasiki hajj wal umrah. Sa pagbabawal sa Dzulhijjah, ang kadahilanan ay upang isakatuparan ng mga mananampalatayang Muslim ang ritual ng Hajj at saka Umrah. Sa Dzulqa'dah naman ay upang sila ay magpahinga mula sa pakikipaglaban, hindi sila makikipaglaban doon. Ang pagkaugnay daw, pagkonekta ng Muharram sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtuturo ito sa kung gaano ito kahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ay hindi na iniugnay sa kanyang sarili, maliban lang kung ano yung pinaka-maiinam na tatangi sa kanyang mga nilikha. Kabilang pa sa kainaman niya, mga kapatid sa mananampalatayang Islam, ang pag-aayuno dito ay pinaka-mainam pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ang mga araw na pag-aayunuhan natin sa buwan ng Muharram ay pinakamainam iyon na pag-aayuno natin pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Iniulat ni Muslim mula sa hadis na Abi Hurairah radhiyallahu anhu mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Ang pinakamainam daw na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay buwan ni Allah. Tinawag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na buwan ni Allah. Tulad ng binanggit natin kanina, iniugnay, inikonekta ang buwan na ito sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Buwan ni Allah na kung saan tinatawag ninyo itong Muharram. Itong Muharram na ito. Wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. At ang pinakamainam na sala pagkatapos ng farida, itong 5 beses na pagsasala natin, ay pagsasala sa gabi. Sinabi ni Ibn Rajab, ang hadis na yan ay malinaw na kainaman ng paggawa ng voluntaryong pag-aayuno sa buwan na ito. Napakainam ito pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid, kabilang sa kainaman niya, ang buwan na ito, dito yung tinatawag nating Ashura, na kung saan dito nakaligtas si Musa alayhi salam sa mga angkan ni Israel. Ito ay sa ika-10 araw nito. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sila sa Yawm Ashura. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong, mahada, ano ito? Ibig sabihin, ano ang dahilan kung bakit kayo nag-ayuno? Tinanong niya ang mga Hudyo. Sinabi nila, hada yawmun salihun, hada yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa. Yun ang sinabi ng mga Hudyo. Sabi nila, ito ay mabuting araw, ito ang araw na kung saan iniligtas ni Allah ang mga Banu Israel mula sa kanilang kalaban, kaaway si Firaun, na kaya samahu Musa, pinag-ayunuhan ito ni Musa. So nang sinabi na narinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung sabi niya, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Sabi niya, ako ang may mas higit na karapatan sa inyo kay Musa alayhi salam. Fasamahu wa amara wa umira bisiyami. Kaya pinag-ayunuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lang iyon, ipinagputos pa niya na pag-ayunuhan ang Ashura na ito sa buwan ng Muharram.
Ang kainaman naman ng pag-ayuno sa buwan ng Muharram na ito sa Ashura, mga kapatid, ay binubura niya ang isang buong taon na pagkakasala natin. Isipin ninyo, subhanallah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi arba ihtusibat ala Allahi ay yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanati allati ba'dahu. Wa siyamu yawm Ashura ihtusibat ala Allahi ay yukaffiru as-sanata allati qablahu. Ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayon daw sa buwan ng Arafah, sa araw ng Arafah na naghahangad, ang taong nag-aayon ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay binubura niya ang 2 taon na kasalanan. Yung isang taon bago yung pag-aayon na iyon, ibig sabihin araw ng Arafah at yung darating pa buong taon. At ang pag-aayon naman sa Yawm Ashura, ay ang binubura niya yung mga nagdaang 1 taon na pagkakasala natin. Pero sinabi ni Imam Nawawi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang nabubura lamang ng pag-ayuno sa Yawm Ashura ay mga sagair. Ibig sabihin ng mga sagair, mga maliliit na pagkakasala natin. Hindi yung mga kabair, yung mga malalaking kasalanan, katulad ng pagbatay, pangangalunya, pagkain ng haram. Dahil ang mga kabair, mabubura lamang ito sa pamamagitan ng pagtatawba. So, ibig sabihin, mga maliliit na kasalanan. So, yun ang pinag-ayunuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay Ashura lamang. Ngunit tayo ay lagi tayong inutusan, ang ating pananampalataya, inutusan niya tayo na hindi tayo mag-aya sa mga Hudyo. Nabanggit natin kanina na pinag-aayunuhan nila ang Ashura, pero tayo na mga mananampalataya, ang pag-ayunuhan, dapat natin pag-ayunuhan ay 2 mukhalafatan lil Yahud. Para hindi tayo mag-aya sa mga Hudyo. Kung gayon, pag-ayunuhan natin ang pangsiyam at saka pangsampu, kung nakaligtaan natin pag-ayunuhan ng ikasiyam, pag-ayunuhan natin ang ikasampu at ika-11, para hindi tayo mag-aya sa mga Hudyo. Ano ang Hudyo, mga kapatid, sa pananampalataya? Bakit lagi natin silang salungatin? Dahil sila ay maghdubi alayhim, yung galit ni Allah ay nararapat sa kanila. Tingnan nyo, sila ay nagpapahaba ng bigote. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ipinag-utos sa atin ay magpahaba ng balbas. Tanggalin yung bigote natin. So, yun ang dapat natin gawin. Huwag tayong umaya sa mga taong ang ginagaya nila, tinitingnan nila yung mga usak, yung mga sumusuway, mga Hudyo at saka mga hindi mananampalataya. Yan ang dapat natin gayahin. Hindi natin iwasan na magaya natin. So yun, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, inshallah, sana ay mapagtagumpayan natin na pag-ayunuhan ang Ashura para makamit natin ang ganito kainam na mga gantimpala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.